sa iyong biyaya. At sa magitan nito ay patuloy mong gamitin kami, mabago ang aming buhay upang makita ang kapangyarihan, kadakilaan, at malaking epekto sa aming buhay na binago upang makita din na ang Diyos na nagkatawang tao sa magitan ng aming Panginoon Kristo ay ito yung kapangyarihan para magligtas at magbago ng tao. Kaya sa umagang ito ay patuloy naming inihanda at pinatuloy na palinis ang aming buhay upang malinis kaming daluyan ng iyong mga biyaya, mga katotohanan. Ito po, Panginoon, ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at Amen. Okay, ilang araw po sa ating lahat. Ngayong umaga ay ating pong tatapusin ang ating sinimulan ng pag-aaral tungkol sa godly living. At ito nga po ay nasa part 3 na po tayo. At sa susunod na linggo ay magpapasimula po tayo ng panibagong aralin. Ang ating pong paksa ay matatagpuan natin sa 1 Peter chapter 2 verse 11 to 12. Okay. Inaanyahan ko po muli na tayo ay tumayo bilang pagkalam sa salita ng Panginoon at ating pong basahin ito ang sabay-sabay. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pangsamantalang naninirahan lamang sa daigdig nito. Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hindi upang kayo kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama. Kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagpupong. Ito po ang salita ng Panginoon. Okay, pwede na po kayong maupo. Gaya po ng ating magbalik tanaw po tayo, ang kita natin na kabuuan nito, okay, kaya po tayo pinakikiusapan ni Pedro, okay, na mamuhay na wasto. Sabi nga po sa verse 15, sabi niya, nais kasi ng Diyos na sa magitan daw ng inyong wastong pamumuhay, anong mangyari? Ay mapatigil ninyo ang mga hangad sa kanilang kamangmangan. So, ang purpose po ito talaga ay mapatahimik natin yung mga hangal o mga kritiko. Okay? At sa magitan ng ating pamumuhay. At bigyan ko lang po ng buod. Sabi nga ay ang sinasabi po ni Pedro dito na para daw po natin mapatigil, okay, mapasilent yung mga kritiko natin ay hindi sa magitan ng magsasalita rin tayo. Okay? Salita ka, sasalita rin ako. No. Ang sabi niya, it's not what you say, but by doing right. Okay? So, ang pinakatema po sa ating patuloy na pag-aaral na ito, tatlong ano po ito, yugto, okay, ay nais nating patahimikin yung mga kritiko ng ating Panginoong Jesucristo o sa mga Kristyanismo. At ang the best na tool na ibigay sa atin ng Panginoon bilang mga Kristiyano ay yung ating Christian testimony and evangelism is doing right. Ay kung gusto po natin makihikayat ng ibang tao, hindi yung sandali ng pagsasalita mo, okay, madaldal ka, hindi po yun. Yung marami kang kwento, hindi po rin yun. Ang maganda ay yung magandang patotoo natin at gumagawa po tayo ng tama o righteous living. Okay? So yan po yung ating nais na kabuuan na gusto ni Pedro na mangyari sa mga mananampalataya. At titingnan po natin yung pinaka-background nila, ang kalagayan po ng mga mananampalataya noon, very stressful po yung kailang sitwasyon. Kayo po ba ay stressful ang buhay no? Anong dahilan? Ha? Sa pamilya ba? Sa trabaho? Pinansyal?
Maraming tao ganun eh. Pero sila, ang dahilan kung bakit po sila stressful, dahil po ay nagkalat po sila, na-disperse po sila sa kanilang mga bahay dahil sa pine-persecute po sila. Okay? Kumbaga ay hinahunting sila, gusto silang patayin. So, yan po ang nangyari. And they were being persecuted at they were sharing the suffering of Christ. Kaya po, inatulot po ng Panginoon yun. Sabi ng Panginoon, kung ako na inyong guro ay tinutuliksa o hinahamak, pine-persecute, kaya din kayo. Kaya, they were suffering according to the will of God. Okay? So, yung suffering ay bahagi po ng kalooban ng Panginoon at yun po ang sinasabi niya sa lahat ng kanyang tagasunod. At para po natin mapakita yung ating impluensya na tayo ay talagang binago ng Panginoon ay sa tatlong paraan. At ito nga po yung ating pinag-aaralan na tayo bilang mga mananampalataya, alien po tayo. Okay? Dayuhan lang po tayo. Temporary lang yung ating buhay o pag-stay dito sa mundo. At sa susunod nga po ay pag-aaralan natin yung bilang mga citizen, okay, ng ating bayan o Filipino citizen tayo. At yung susunod ay yung Christian servant kung kayo ay nagtatrabaho o mayroong pinapasukan. Okay? So yan po yung ating pag-aaral. And then kagaya nga po sabi sa inyo, makikita natin yan sa verse 11 na sinasabi, we are alien. Okay? Sabi niya, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. So, ang patukol ni Pedro sa mga mananampalataya, dayuhan ka lang dito. Pansamantala lang yung buhay mo dito. At napag-aralan nga natin na tayo ay heaven citizen. Papunta po tayo doon sa kalangitan. Okay? So, huwag po tayong mainggit. Kung meron tayong pangarap na pumunta sa Amerika, at sa ibang mga bansa, sa Europa, sa London, sa Australia, o sa Japan, o sa Korea, eh kahit na po hindi po kayo makarating doon, ang mahalaga po ay ang isang mananampalataya ay makakarating sa langit dahil nga po sila ay citizens of heaven. Yan po yung ating tinalakay. Ngayon, sa ating tinalakay din last time, ang nais po ng Banal na Espiritu sa magitan ng Apostol Pedro ay tinatawagan po tayo sa dalawang konsiderasyon. Tingnan natin ang ating buhay. Una, He calls us to discipline that is inward and private. Okay? So, bilang mga mananampalataya, kagaya po tayo ng mga alien nga o pansamantala lang dito, ay tinutukoy po dito na magkaroon po tayo ng disiplina sa ating inward and private. Yung mga sa bahay po tayo. Okay? Kasi nagsisimula po yan sa loob bago lumabas. Ayaw po ng Diyos na parang mga Pariseyo, mga Sudiseyo, mga para silang nicho, mapuputi, pero bulok ang loob, masasama ang kaloob. Okay? So ayaw po ng Diyos yun. Kaya ang gusto niya na magkaroon tayo ng disiplina sa inward and private. At yan po ay mangyayari, sabi nga po dito sa ating tinalakay, para mangyari po yan ay simple. Yung isang command, abstain from fleshly lust. Okay? Maliwanag po ito, simple-simple. Ano po ba yung ibig sabihin ng abstain? Ibig sabihin lang po niyan, lumayo tayo. Okay? Sa mga fleshly lust. Okay? So, ano po ba yung ibig sabihin ng fleshly lust sa ating pinag-aralan? Hindi lang po ito ibig sabihin yung sexual immorality. At yan po ay alam natin na very general yan na ginagawa. Nakakalungkot po na even nga sa Christian na sinasabi natin tahanan, o lumaki kayo sa isang church, o lumaki kayo sa isang pamilya, eh nangyayari pa rin po yan. Kaya, ang sabi po, para tayo maging epektibo na witness, okay? Epektibong mga mananampalataya para mahikayat natin yung iba, ay lumayo tayo sa tinatawag na fleshly lust. So, hindi lang nga sabi ko sa inyo na sexual immorality ito. Okay? Yung uso na yung mga live-in. Okay? Makakahiya. Okay? Mga ganyan. Hindi tama. Kaya sabi niya, hindi lang po ito yung sexual immorality, kundi ito yung mga strong craving of our depraved nature. Strong craving of our depraved flesh. So, ang natural po sa tao, bulok na ito eh.
So, kung ano yung masama, yung pa yung ginagawa natin, di ba? So, ano po yun? Hindi lang, nag-sabi sa inyo, hindi lang po yun sexual sin, kundi ito po ay tinatawag na sa Galatians, sabi po doon sa Galatians chapter 5 verse 19, yung pakikiapid, yan yung sexual, kahalayan, kalaswaan, okay? Tingnan niyo po yung verse 20, pagsamba saan? Sa Diyos-Diyosan. Okay? Nakita natin na hilig po natin yan. Parang gusto natin na meron tayong anting-anting. Lagi tayo may mga Diyos-Diyosan. Pangkukulang. O kaya yung iba naman, lagi tayong nagkakaroon ng puot sa isa't isa. O yung mahilig kang palaaway ka. O kaya seloso. O pagkagalit. Kasakiman. Very greedy. O yung gusto mo nagkakampi-kampi kayo. O kapag kakababahagi. Pagkaingit. At ito pa isa sa mga lalaki. Hindi na siguro sa lalaki, sa iba pang bansa ay mahilig din sila yung paglalasing at hindi yung kalayawan. Okay? At sabi nga dito, muli kong binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So kung ikaw ay mananampalataya na, layuan mo na ito. At yung sabi sa Ephesians, dati mo nang ginagawa ito eh. Okay? Natikman mo na yan. Kasi minsan, kami mga lumaki sa church, hindi namin naranasan yung gusto maranasan para malaman ng ano, huwag mo na. Okay? Kung natikman mo na, naranasan mo na, eh, wala rin naman may dudulot. Okay? Yung pong nung ako ay high school, may gusto yung marijuana, inuman. Kaya po nung ako ay gumraduate, mga klase po ay nag-celebrate. Marijuana po sila, nag-iinuman. Pero ayoko eh. Sabi ko, ayokong minsan tikman. Kasi minsan pag natikman mo, eh baka hindi mo na maawat. Kaya ang ininom ko lang po noon ay Pepsi at Chippy. Ayan, tandang-tanda ko yan lang. Okay? Kaya kahit ako'y sumasama sa mga Jeprox nung araw, eh, ayoko. Sabi, peki ka pala eh. Sa pananamit ko lang, ay Jeprox, maraming sulat. Sinusulatan po namin yung damit namin. Pero ngayon, baliktad eh. Katawan na ang sinusulatan na ngayon. Kita nyo? So, yun po ang makita natin na yan yung mga fleshly lust, gusto mong maging in. Okay? Ikaw mo na yung mga ganyan. Okay? So, bilang mga mananampalataya ay hinihikaya tayo na alisin na natin yung bulok eh. Okay? Kung ano yung bulok, ano yung masama, ano yung pangit, yung gusto mo. Okay? So, yan po ang pinananais sa atin. Okay? Kaya makikita natin, tayo bilang mananampalataya, meron tinatawag na spiritual battle. Okay? Kasi meron na tayong human, okay? Binago na po ng Panginoon yung ating buhay, kaya yung ating naman flesh, yung pong masaklap eh. Binago na po yung ating kaluluwa, pinatawad na tayo, pero yung laman, yung pinaloloban ng kaluluwang ito, hindi pa. Kaya sabi niya sa Romans, i-redeem din yan, di ba? Okay, so yun po ang problema. Kaya ang battle po ay hindi sa labas. Ang battle ay ano? Sa sarili mo. Ayan, kita niyo? So, pag meron ganong labanan, eh, pasalamat kayo kasi meron ng human. Kasi pag walang human, sabihin, wala ang Espiritu ng Diyos, okay lang yan. Hindi ka na nakukonsensya, okay, nag-e-enjoy ka lang uminom ng uminom, bali wala sa iyo kung malasing ka, napatakot ka lang baka may makakita sa iyo, pero nag-enjoy ka. So doon po matetest yung inward mo and private mo pag walang nakakakita sa iyo. Okay? So yun po, iwasan natin yun. Okay? So labanan yan. Okay? Hindi yan nakuha sa mga palaspas na ginagawa kaya pinalano ay para sa mga demonyo ro yun. Sa mga espiritu. Ang masama ay yung sa katawan mo. Okay? Itaboy mo yun. Okay? Yun po ang sinasabi sa ating practical. And then, dadahon na ngayon tayo sa pangalawa. Okay, sinasabi nga, ang Holy Spirit, hindi lang tinatawagan tayo na magkaroon ng disiplina sa inward and private, yung mga walang nakakita sa atin. Okay? Kundi, tinatawagan din tayo sa deportment that is outward and public. Ibig ko sabihin ng deportment ay yung behavior natin. Okay? So, dapat makita rin yung kung ano yung nangyayari sa atin sa loob, okay? Yung pagkilos atin ng Diyos, dapat makita rin yan. Okay? At sabi nga po sa wikang English, sa NASB, sabi niya, keep your behavior excellent among the Gentiles. Okay?
So, ang tinutukoy po dito yung behavior, yung panglabas. Sa Tagalog, ulitin natin, sabi niya, mamuhay kayong ng maayos sa gitna ng mga hintil. Okay, maliwanag po yan na talagang pinaayos yung ating behavior. Ano po ba ibig sabihin ng behavior? Ito po yung daily conduct natin, yung araw-araw natin gawin, yung your manner of life. Okay, sabihin na natin yung sa kalinisan. Makikiharap ka ba sa tao na hindi ka naliligo, hindi ka nagtututbrush? Ano matutuwa sa iyo yun? Di ba? Dapat, yung hygiene mo pa lang. Hindi na lalayo sila. Magsishare ka ng gospel, hindi ka nagbibis, hindi ka naliligo, hindi ka nagtututbrush. Paano ba namang matutuwa sa iyo yun? Ano pa? Yung mga salita mo, bastos ka ba? Magalang ka ba? So, yan po yung mga behavior na sinasabi sa amin. At hindi lang po yan, ang sabi ay maging excellent yung behavior natin. O sa Greek po, ang tawag po nyo ay kalos. Okay? Alam nyo, mahirap daw i-translate sa Greek. Okay? Yung Greek word na kalos, antris, tabul daw, okay, yung word na yun. Kinakailangan pa ng mga at least 6 to 7 or 8 na langwahe. Parang love, di ba? 3. Agape, philia, eros, di ba? Pero yung excellent, kailangan pa raw po ng mga 6 hanggang 7 na English word. At ito nga po ang ibig sabihin ng excellent. Una ay tinatawag na siya, lovely. Okay? Kaibig-ibig. Okay? Talagang pangalawa, it is fine, mataas at maganda rin, okay? And then, pangatlo, winsome, okay? Yung masaya, magaang ang katawan talaga. Hindi yung lulugo-lugo. Excellent, okay? At saka, ano pa sabi, gracious, mapagbigay, maganda ang loob, okay? You bear to look. Talaga naman kaya sasabi ka sa inyo na, ayos ni suot mo, hindi gustusin ka. Okay? Sabihin maganda, magalang, kaakit-akit, okay? And then yung noble ay makikita natin ay marangal. Okay? Sabihin sa pagsusuot mo pa lang at merong maayos na katayuan. Okay? At nga po yung excellence ay magaling, ay it is the purest, okay? The lisay and highest mataas, noble kind of goodness. Okay? Sa kabutihan, nakikita. So, yan po ang nais ni Pedro na gawin ng isang mananampalataya. Of course, hindi mo magagawa yan kung wala kang discipline during the Edward. So, paano ngayon? Sabi sa Bible, kailangan magpapasa ka ng Biblia. Ang magiging panuntunan mo, ang magiging example mo ay yung salita ng Diyos. Yan po ang nagbabago sa buhay mo, di ba? Yan po ang naglilinis sa buhay mo. At saka nga, yun nga, ay nag-aalay ka ng iyong sarili. Dinededicate mo, iniaalay mo yung sarili mo. Okay? So, ang tinutukoy natin ngayon dito ay hindi lang yung pangloob, kundi yung panglabas. Okay? So, ano sabi? Kinakailangan yung ating behavior ay maging excellent. Kanino? Among the pagans, the ethnos, the ethnics, the nations, and the people. Sa ibang tao. Okay? So, yan po makita natin, pag sinabi niya pong ethnos, usually ay ginagamit po ito sa mga unsaved word. Okay? Yung ethnos po ay ginagamit sa mga hindi pa believer. Okay? So, napakahalaga po niyan. And sad to say, makikita nyo, kaya napakaganda sa Bible, binabanggit po ito yung mga katotohanan. Okay? Ito ang nakakalungkot sa loob ng church, sabi ni Pablo. Sa kasalukuyan, nabalitaan ko sa inyo na mayroon pakikiapid. At ang kanyang pakikipid ay walang kahit sa mga hintil na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Imagine niyo, yung stepmother niya, kinasama niya. Kaya napalitaan ni Pedro. Okay? So, hindi maganda ang testimony nila. Paano kayo makakahikayat sa inyong paligid? Kung kayo mismo, by the way, ang Corinto ay laganap po siya sa sexual immoralidad. Meron po dyan church
na simbahan na talagang kasama sa kanilang pag-worship ay nakikipag-sex sila sa mga babae. Okay? Nakakalungkot, even sa loob ng Christian church, ay merong nakita. Baga ay nakapasok. Kaya sabi mo sa inyo, napakahalaga na ang laki ng influensya rin ng nasa paligid mo. Okay? And by the way, tinolerate ba ito ni Pablo? Hindi. Kung tutuloy niya, anong sabi? Ibigay ang kanyang katawan kay Satanas, okay? At maligtas ang kanyang kaluluwa. So may disiplina. Madededo yung agad, okay? So ganun po kasi, aalisin ng Diyos ang ikasasama ang kanyang testimony, okay? Pangalawa, tingnan pa natin. Sabi diyan, 1 Corinthians 12, 2-3. Alam niyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napagniniwala sa Ama, no? Mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. So, nung unbeliever kayo, napakarami ng Diyos-Diyosan. Okay? Nandyan pa kayo. Kaya sabi, nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatubay ng Espiritu ng Diyos na magsasabing sumpain si Jesus at hindi rin niya masasabi niyo naman si Jesus ay Panginoon kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. So, isa sa mga hindi makikita natin na gawa ng laman, di ba sabi sa inyo, yung meron pa rin Diyos-Diyosan. Okay? So, marami yan, mga larawan o nilalagay, sinasabit-sabit. Ay, yan po makikita natin sa mga relihiyon. Laging mayroong ibibili. May bandera, mayroong tuwalya, mayroong, panyo, pati itlog. Di ba? Mga pendant, okay? Kung meron kayo niya, alisin nyo yan. Hindi maganda. Okay? At sabi nga ay, alisin nyo yan. Okay? Tingnan nyo ang dapat na makita sa atin. Dapat maging excellent nga eh. Okay? Walang ipaparatang sa atin. Tingnan nyo si Jesus Christ. Okay? Tingnan nyo, sabi niyan, ang kanyang mga kapatid, hindi nga naniniwala rin sa kanya. At wala pang believe. Sabi ng Panginoon, niayakan siya, pumunta sa pista. Ay niya, hindi na muna raw napapanahon. Pero sabi niya, pagkaalis ng kanyang kapatid, sa verse 10, si Jesus naman ay palihim na pumunta rin sa pista. Una, niyayakan siya ng kapatid niya. Yung mga kapatid naman niya, hindi naniniwala sa kanya. Wala pang believe sa kanya. Okay. Kaya doon sa verse 11, hinanap siya roon ng mga Hudyo. Nasaan kaya siya? Tanong nila. So, curious din sila kay Jesus Christ. At ang sabi nga, ng mga chismis-chismis na pabulong na pinag-usapan siya ng marami. Anong chismis na kanya? Siya mabuting tao. Kita nyo kasi nakita nila yung umaten si Jesus Christ ano yung miracle na una niya? Yung yung tubig, ginawang alak. Okay? Tapos, makita natin yung miracle ng Panginoon. First miracle. Napakabait, no? And then, sabi ng iba naman, siyempre may mga kritiko rin. You cannot please everybody. Sabi naman, hindi, iniligaw niya ang mga tao, sabi ng iba. Okay? Ngunit walang nangahas. Tahimik din sila, silent. Nanghayag ang tungkol sa kanya. Dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Okay? And then down sa verse 14, sabi niya, nang kalagitnaan na ng mga pista, pumasok na si Jesus sa templo at nagsimula namang magturo. Kita niya, nagtaka ang mga pinuno ng mga Hudyo at naitanong nila, saan kayo nakakuha ng karunungan ng taong ito gayong hindi naman siya nakapag-aral? Wow, nakita yung kanyang wisdom, yung excellence sa pagsasalita. Diba? And then sa verse 16, makita natin sa niya, kaya sinabi ni Jesus, hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Hindi siya mayabang. Okay? Sabi niya, hindi galing sa akin, kundi sa nagsugo sa akin. Tingnan niyo ang reason niya. Kung talagang nais ninyo mang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko ay mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. So, malalaman niyo kung talagang makasarili lang bang ito, gusto niya lang bang magpa-impress o talagang yung sinasabi ni Jesus ay galing sa Diyos. So, makikita natin yung excellence ng kanyang pagsasalita at reasoning. Tapos sabi niya sa verse 18, ang nagtuturo ng galing sa sarili niya, kaisipan ay ano?
naghahangad ng sariling karangalan. Maraming tao ganoon, kaya magaling magsalita para lang may sarili, magyabang siya. Tama? Pero siya hindi. Hindi siya nagsasalita para masabi ng mga pinuno, magpa-impress na matalino siya. No? At sabi niya, ngunit ang taong naghahangad na maparangalan, ang nagsugo sa kanya ay ano? Taong tapat at hindi nagsisinungaling. So yan po'y makikita natin the excellence ng kanyang ugali o pananalita o manner of life. Okay? So, tayo, hindi tayo magyayabang sa pagsasalita man o sa ating ginagawa, sa pagtulong natin, hindi. Gusto nating maparangalan ang Panginoon. So, ibig po sabihin nito, kung gusto mo at hinihikaya tayo na mag-witness o maging patotoo sa unbelieving word, kinakailangan ng ating mga behavior ay honest tayo. Tama? Yung talagang hindi tayo nang bubudol-budol. Kinakailangan ang behavior natin ay excellent, lovely, kaibig-ibig, kind, winsome, kaya, gracious. Okay? Mapagbigay tayo at fair to look, parang magandang tingnan, and noble and righteous. Okay? So, ibig sabihin, yung kalidad ng binago, na sinasabi natin na binago na tayo ng Diyos, must be visible. Kailangan nakikita ito ng mga unsaved word. Liwanag? Hindi ka, there is no secret disciple. Diba? Sikreto. Meron naalalang kwento, sabi niya, anak, pagpunta mo sa Saudi, ingatan mo ang iyong pananampalataya. Sabi ng anak, nung bumalik, tatay, iningatan ko po ang aking pananampalataya. Wala pong nakaalam. Sa sobrang ingat, sinikreto niya kasi bawal nga naman doon. Baka bawal yan. Sikreto. Ingatan nga niya, hindi malaman. Hindi dapat ganoon, mga kapatid. Kailangan makita. Wala naman sigurong kahit Muslim, pag tumulong ka sa kapwa mo dahil sa Panginoon, hindi ka paparusahan mo. Tama? Ay na limit. May Bible ka, pero malalaman natin mamaya. Makita natin, ito yung pinaka-heart of evangelism. You don't need to open the Bible para sa kanila, para maniwala. Makita lang sa buhay mo. Hindi ka sikreto, hindi ka secret agent. Diba? Si James Bond. Okay. So, kailangan po yung inner purity natin, kalinisan ng ating buhay, ay makita po ang visible fruitfulness. Okay? There must be an inner purity and outward fruitfulness. Napakalaga po yung bunga. Nung pumunta sa prayer meeting, natuwa kayo sa bunga ng aming diba? Langka, di ba? Mas masarap ang bunga kung nakakain nyo. Diba? Hindi lang pang-display yan, tama? Yung po ang purpose ng puno, may bunga para ang lahat ng makakita masarap. Hindi lang sa tingin, kundi masarapan sila. Hayaan nyo, pag na, makakatingin kayo. Okay, that's the purpose. Ganon din po. Kaya kayo binago ng Diyos para hindi lang pa-display, kundi maranasan ninyo, makita ninyo ang bunga nito, masarap pala. Ang nanay ko, tanong ng tanong, matamis ba yan? Kaya ito, manayang mahinog. Kaya umuwi. Kasi, mahirap sabihin matamis, hindi nyo naman nalalasahan. Antayin natin. Kaya araw-araw po yun, ay talagang itinitrim po yun. At yung mga bulok, tinatanggal ko kasi sisip-sip pa ng mga sustansya yun, di ba? Gagaya po nung sinasabi sa John 15, pinuputol niya yung mga sanga, tinatanggal para lalo. Okay, ano po ang purpose? Bakit nga gano'n? At sabi, kaya po tayo mangunguhay ng marangal. Anong purpose? Upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, di ba? Pinapersecute na sila, di ba? Anong purpose? Kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawain, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. Okay?
So ako, yan po ang aking prinsipyo sa buhay. Alam mo, masama ito ginagawa ng iba. Gagayahin ko ba yun? No. Daigin mo ng kabutihan ng kasama. Kaya po nagmamayapag yung mga kasama. Hindi nakikita ang kabutihan, wala silang nakikita. Okay? Para sa kanila, okay lang. Everybody is doing it, masama. So, pero tayo bilang mga mananampalataya, dapat makita pa rin kahit na pinaparatangan ka ng masama. Pero pag nakita yung mabubuti nilang gawa, ay magpupuri sila sa Diyos. Okay? Pansinin po natin yung salitang evil doers. Okay? Ginamit po kasi ng mga taong ito, yung mga kritiko, na tayo daw evil doer. Paklase, no? Okay? Ang evil doer po ay mabigat na salita. Ito yung paratang sa mga mananampalataya. Evil doer ka pa, ha? Kaya yung sinasabi lang evil kami, hindi. Papatunayan kung hindi kami evil. Okay? Pero tingnan natin kung ano yung ibig po sabihin nila. Okay? Ano yung konsepto ng mga tao noong araw? Ito ay pagpapakita ng idea na wicked daw ang isang mananampalataya at dapat parusahan. Kaya po, ang ginawa ng panahon noon, pinagtatali sila sa poste, pinagsusunog sila, ginawa silang laruan, pinapakain sila sa leon. Ganyan po ang kaisipan. Imagine nyo ang mga Kristiyano noong araw. Okay? So, kailangan sila ng severe and serious punishment. So, yan po ang pananaw ng mga pagano at mga hindi mananampalataya noong panahon na yun. Napaka-bastos nila, napaka-abuse at masama ang paratang nila sa mga mananampalataya. Kaya tinawag silang evil doer. Okay? At kung titingnan nyo po ang history, okay, ng on the first century, yan po ang pananaw ng mga pagano at they were really ay ina-abuse nila ang mga Kristiyano. At tingnan natin po ang sinabi ni ng writer na ito, si Pastor John MacArthur tungkol sa mga slander against the Christian. Una, they were accused them of insurrection. Kasi nasa ilalim sila ng Roman government, di ba? So, hindi sila nagpapailalim sa Roman government, kaya lumalabas sila, nagre-rebelde sila. Rebellious po ang mga Kristiyano. Pangalawa, they were accused of amazingly enough as atheism. Kung ibig po sabihin yun, ay wala raw silang kinikilalang Diyos. Nakakalungkot naman. Kristiyano ka, tapos walang Diyos. Bakit nga po? Kasi noong panahon noon na Roman Empire, ang kinikilalang Diyos po nila ay walang iba kasi yung emperor nila. Diyos nila ay emperor. Diba? Kaya ayaw ng mga Kristiyano na sambahin o tawagin Diyos o Lord yung emperor. Kaya sabi, atheist, wala kayong kinikilalang Diyos. Nakakatuwa yun. So, kaya po sila natagurian na atheist. Okay? And then, ano pa? They were accused them of cannibalism. Okay? So, alam niyo po ba sa history daw, noong 177 AD, ang mga Kristiyano ay na-prescribe na kumakain ng flesh of human being. Ito daw po ay kasama sa kanilang delicacy. Ano yung dahilan? Narinig ko rin kay R.C. Sproul, dahil po sa persecution ng araw, wala silang makain, kaya yung mga anak nila ay kinakain na lang nila. So, na-accuse sila. Kasi nga, sa sobrang persecution, hindi ka pwedeng magtrabaho, hindi ka pwedeng hinahanting ka talaga. So, ganyan po katarible ang buhay ng mga mananampalataya ng araw. And then, they were accused of immorality. Kasi nga po, ang nangyari din, they were accused of oedipal intercourse, which means incest, yung silang mag-aanak, tatay, nanay, something whatever, ganoon, na kamag-anak mo ay, yun na po, kasi nga po, dahil sa persecution. And also, they were accused of damaging trade and social progress. Okay? Sa lahat sa kanila ay binibintang, di ba? Even yung pagkasulog na ng Jerusalem ay
sila ang pinagbintangan noon. They were accused of wrecking homes. Okay? Sinisira daw nila ang pamilya o tahanan. Ano pa? Napakarami po. They were accused of leading the slave into rebellion. Kasi nga po, kapag ikaw ay, kasi ang mababa ang tingin nila, di ba, sa slave, di ba? Pero kapag ikaw ay slave na nakakilala sa Panginoon, meron ka ng new life. Okay? May dignitan lang yung buhay. So, natetreten po yung social structure. Kasi yung isa mataas. Hindi ko lang ngayon turong itong alipin. Okay. So, inaakusan sila ng leading the slave into magrebelde sa kanilang mga amo. And also, they were accused of hating men since they were opposed to the world system. Diba? Kasi nga, hindi na tayo dapat umibig sa sanlibutan, kaya ganyan po ang paratang. And also, again, yung accused of disloyalty to Caesar. Kasi nga, hindi na tinatawag na Panginoon si Caesar at hindi sila nag-aalay ng insenso kay Caesar. Kaya disloyal daw sila. So, napakarami. They were being accused at hinahama, pinaparatangan sa lahat ng iba't ibang paraan. So, nakakalungkot talaga ang maging Kristyano noong unang century. Okay? Pero ano sabi po ni Peter? Sabi po ni Peter, there's only one way to do away with all of that. Okay? And that is to live an excellent life. An absolute excellent life. Sa kabila ng paratang kung ano-ano akusasyon sa iyo, mamuhay ka ng maayos at marangal na pamumuhay. Ganyan? So, huwag kang ma-discourage. Sundin mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito, sa kabila noon. At kaya makikita po natin, anong ginawa po ng mga apostol. Wala po tayong maririnig na sinabi nga po ni Horace Mann, sabi niya, you never read about the resolution the apostles passed. Hindi po sila nagpulong. Ano gagawin natin? Para to counter. Labanan natin ito. No? Ang sulat po sa Bible, you only read the Acts of the Apostles. Anong ginawa ng mga apostol? Sa kabila ng mga paratang, akusasyon, pagtuliksa sa nila, ipinakita pa rin nila ang gawa ng mga apostol. Okay? Tingnan natin, gaano bang ka-epektibo yung sinasabi na mamuhay ka ng mabuti o excellent life. Ano po ang mangyayari? Tingnan natin sa verse 12 din. Sabi niya, how effective can this be? Ano mangyayari kapag tayo daw po, sabi niya, upang kahit pinaparatangan nila kayo ng masasama, ano yung dapat gawin mo? Nakita ang mabubuting gawa, ay ano ang mangyayari sa nila? Magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom, o sa iwikang Ingles ay the day of visitation. So, ganoon ka-epektibo po yun. Sa kabila ng pinapersecute ka, gumagawa ka ng mabuti para sa Panginoon, sabi, darating daw ang panahon na sila'y magpupuri sa Diyos sa araw ng kanyang pagdalaw o visitation. So, tutukuyin po natin yung salitang visitation. Ano po ba ibig sabihin ng day of visitation? Obviously, ito ay patungkol sa pagbisita o pagdalo ng Diyos or the time when God visited them. Sa Old Testament po ay meron dalawang basic na dahilan o reason pag bumisita ang Panginoon. Una, He visited them to bless, para pagpalain sila. Okay? Ang pangalawa ay ito, masaklap. He visited them to judge. Tingnan natin yung mga talata. Okay. Sabi diyan sa Isaiah 10:3, visit of God for judgment. Okay, sabi niya, ano ang inyong gagawin sa araw ng pagdalaw at sa kagibaan ng na manggagaling sa malayo? Sa kanino kayo magsisitakas upang kayo'y tulungan at saan ninyo iiwan ang inyong kaluwalhatian? So dito po makikita natin nung bumisita po ang Diyos, sinasabi ni Isaiah, ito po ay para sa kanilang paghahatol nila. Okay?
sa Jeremiah po naman, 27 verse 22, ang sabi po, ito naman, God visit for blessing, for deliverance, for rescue, and for salvation. Okay? So sabi diyan, magdadala sa Babylonia at magpaparoon hanggang sa araw na dalawin ko sila, sabi ng Panginoon. Kung magkagayon, isasampa ko sila at isasauli ko sa dakong ito. Okay? So sabi sa wikang English, then I will bring them up and restore them to this place. So, guys, sabi sa inyo, it's either pag dinalo kayo ng Panginoon, you will be blessed and magsaklap. Pag dinalo ka ng Panginoon, ay hahatulan ka ng Panginoon. Ito maganda rin na pangyayari. Ito'y nangyari kay Hannah. Alam natin si Hannah. Okay? Hindi siya makaanak. Okay? And then sabi diyan sa chapter 2, verse 21, at dinalo ng Panginoon si Ana at siya'y naglihi at nagkaanak ng 3 lalaki at ang 2 pang babae. At ang batang si Samuel ay lumaki sa harapan ng Panginoon. So unang istorya po nito, si Ana hindi magkaanak. So nag-pray siya, binigyan siya ng Panginoon. Ang sabi kasi niya, bago siya nagkaanak niyo, pag ako nagkaanak, ibibigay ko sa Panginoon. Nangyari po naman yun. And then, bumalik ulit ang Panginoon sa kanya. Hindi lang isang anak niya, kundi ano pa, nagkaanak pa siya ng 3 lalaki at 2 babae. So, total of 6. Tama? Tama ba? 6. Nagbibilang si Joy. Una, siyempre si Samuel. Tapos 3 lalaki. O, di 4 na yun. At 2 pang babae. Di 6. Diba? So, nakakatuwa. Diba? Kasi, at that time, sa bansang Israel, kapag wala kang anak, nakakaano yun, hinahamak siya. Parang malungkot yun. Pero makita natin, napakaganda. It is a blessing. Then, tingnan natin naman sa New Testament. Makita natin visit or redemption. Sabi niyan, purihin ng Panginoon ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. Okay? So, yan po makita natin yung prophecy tungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Sabi niya, He has visited and redeemed His people. Okay? Pagliligtas. And then dito sa Luke 7:16, visit also for redemption. Sabi niya, at sinidla ng takot ang lahat at nilulahati nila ang Diyos at sinabi, lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalo ng Diyos ang kanyang bayan. So, yan po yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Tungkol sa pagliligtas. Pero ito naman, ang isa pa. Sa Luke 19, verse 44, ito. At inilukso ko sa lupa at ang mga anak mo na nasa loob mo, at iyo'y hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. Thou knowest not the time of thy visitation. Ito po naman yung hula sa muling pagbabalik ng Panginoon. Okay? So, ibig po sabihin ito, na noong dumating ang Panginoon, this is, you're going to be judged. Okay? Dumating ang Panginoon, you didn't know when God visited you to save you. So, ibig sabihin, nung binisita ka ng Panginoon, you reject the visitations of the salvation, kaya ang mangyayari sa iyo, He'll come in judgment. Okay? Usually, makita natin sa Bible, sa New Testament, ang visitation, okay, all of those visitations sa New Testament, I have inherent, okay, may pakulugan na in expressions of the idea of visitation for salvation. So, kaya ka po binibisita ng Panginoon, okay, para ipagkaloob sa iyo ang kaligtasan. Pero masaklap nga po, nung binisita ka, binigyan ka ng pagkakataon at nireject mo, hindi mo nalaman, tinanggihan mo, eh, sabi po dyan sa Luke, ay ikaw ay parusa. Okay. So, ito po yung napakahalagang importante na punto na binabahagi ni Peter sa atin, na sinasabi niya na dahil sa ongoing observation ng ating character and quality of Christian life, ang isang hindi mananampalataya will glorify God
in the day when God visited him to save him. So, yun po ang gustong ipaliwanag sa atin ni Pedro. Okay? Na kapag daw tayo ay gumagawa ng kabutihan sa ating pag-evangelize o pag-witness, okay? At kapag nakita po, patuloy na nakikita at inoobserbahan ng hindi mananampalataya ang ating buhay, okay? Kapag sila daw po ay naligtas, kinahabagan ng Diyos, sila'y magpupuri at maalala yung buhay ninyo. Okay? Yun po ang ibig sabihin ito. Okay? So, yan po ang sasabi sa niya. At the time, naranasan nila yung marvelous grace o biyaya ng Diyos begin to move on the heart of unbeliever. Okay? Kapag naranasan nila yung biyaya ng Diyos na kinilos yung mga unbeliever, sila po ay magre-response with the saving faith and glorify God because He has remembered the tremendous testimony of believers that He saw. So ito po yung makikita natin ginagawa ng Diyos. Kaya po tayo nagpapatuloy sa ating pagmimisyon doon sa Batangas. Di ba naalala ninyo? Sabi noon, salot tayo, perwisyo tayo, kung pwede itaboy tayo. Sabi niya, papatay nga si pastor. Kasi nga salot. Di ba? Pero tumigil pa tayo. Nagpatuloy pa rin tayo. Nakita natin yung mabubuting gawa at naobserbahan tayo doon, mga kapatid. Sa tagal natin doon pagpunta, naobserbahan tayo. At dahil doon, kinahabagan din sila ng Diyos at nagkaroon sila ng pananampalataya. At alam niyo po nga, sinasabi niya, mapapansin niyo na kasama po sa paglalahad ng ating mga pastor ay hindi lang yung sa evangelisasyon, maging sa kooperatiba. Sila po yung mga namumuno sa kooperatiba. Ibig sabihin, mananampalataya at di mananampalataya, sumasanib sa kanila. Sila ang gustong mamuno. Karamihan po yung iba, pag tungkol na sa pera, talagang tinatakbuhan ka, di ba? Hindi nagiging tapat. Pero sila ang pinipili maging ng mayor at ng mga tao doon at maraming mga teacher na sumasama po sa kanila. Okay? So, very effective po ito, very tool na kasangkapan sa evangelisasyon. Hindi yung pangangaraw sa bigel cat the fox. Okay? O salta ka ng salita sa sasakyan, hingi ka ng pera. No, it's not. Ang napaka-epektibo yung makita, maobserbahan ang iyong buhay. At pag binago sila ng Panginoon, makikita nila yung testimony mo. Okay? Mababanggit kung maalala nila. Okay? So, they will remember yung buhay ng isang mga tapat na Kristiyano. Ito'y dapat natin isipin. May nagsabi nga sa inyo, we are the Bible. Tayo yung Biblia. The Word is reading. Diba sabi nga sa inyo, kahit po pumunta kayo sa pinagbabawal yung Biblia, hindi mo kinakailangang buksan ang yung Biblia. Hindi ikaw yung Biblia na binabasa nila. Okay? Ikaw yung katotohanan na kailangan ng mundo na ito. Ikaw rin yung sermon na gustong-gusto nilang mapakinggan. Okay? Yan po ang dapat natin gawin. Tayo yung tinatanong. Tayo yung kinukonsulta. Kinukwento ko nga sa inyo sa tennis court. Muna, tatanungin ka, aasarin ka, marami pong mga asar doon. Okay? Pero ngayon, tinatanong ka, naniniwala sila sa sinasabi mo. Buti nga natanong kita, pastor. Di ba? Kapag ako nagsasalita sa inyo, pastor, ba't di ka naman ako nagbinibigyan? Kasi, sabi ng Bible, you don't have because you don't ask. Bible na naman. Ito po yun. Humingi ka at bibigyan ka. Di ba? Dati nung kukontrahin ka na. Ngayon, nakikinig na sila sa sinasabi. Okay? That's the way to silence the critic. Makita ang iyong kabutihan. Okay? Merong nalathala na sa magazine na Masters maliit na magazine na ito ay nalathala po doon sa church ni Pastor John MacArthur.
Ito po ay tungkol sa buhay ni Herb and Ruth Klinger. Ito po ay yung time na nagkaroon ako interest kasi nga po ay nangyari po doon sa Philippines. Di ba, alam natin nung tayo na-invade ng Japanese, di ba? Sila po yung mga missionary, no? At mga nakasama doon sa nakulong na sa Second World War. Okay? So, doon po ay inilathala po yung klase ng pagpatay ng Japanese and also kung paano sila ginutom hanggang sa sila ay mamatay. At napaka-terrible daw po doon sa kampo ng Japanese. At ayon po sa diary ni Herb, okay, yung 3 taon daw po niyang panitigil doon sa kampo na yon, meron pong isang lalaki na pinaka-commander po noon, ang pangalan ay si Konishi. Si Konishi. Okay? Ito po daw ay fearless and hated of the Japanese authority. Very ruthless daw po yun, brutal, murderous torturer, at talagang ginugutom sila hanggang sa sila ay mamatay. At binabaril po ang tao sa ulo. Kaya napakatindi daw po ng kanyang ginagawa. Okay? So ang sabi po ni Herb, si Konishi daw po ay talagang matindi ang pag-a-abuse sa kanila. At binibigyan daw po sila ng pagkain. Ang tawag na ay pele. I think ito yung palay. Di ba? Ang palay ay meron pang ipa tapos may laman, di ba? Hindi pa lumalabas po yung mismo puti. Di ba? Tama? So yung po pinapakain sa kanila. Hindi puting kanin. Kundi hilaw na palay. At siyempre, matalas yun, di ba? So pag kinain mo, masusugatan daw yung kanilang intestine hanggang sa ito ay magdugo hanggang sa sila ay mamatay mga kasama niya. So napakatindi nga po daw talaga. Siyempre sa sobrang gutom mo, makainin mo kahit ganoon, di ba? So grabe daw po talaga ang kailang naranasan doon sa loob ng kampo niyo. Alam natin sa history, dumating sino? Si General Douglas MacArthur noong February 24, 1945. Okay? So, nung dumating si General MacArthur, plano daw ni Konishi na patayin lahat sila. Pero, sabi nga ni Herb, ito ang napakagandang testimony sa nangyari yun. Year after the war, okay, ang nangyari, si Konishi ay natagpuan siya na naglilinis doon sa Manila Golf Course, sa Intramuros. Nagpamulis. Okay? So, nahuli siya. Nakatakas no, nung panahon ni MacArthur. Okay? So, he was put on trial for his war crimes and hung. Okay? Pero bago siya in-execute, alam niyo po ba ang sinabi niya? Before his execution, he professed conversion to Christianity. Naging Kristiyano si Konishi. Bakit? Saying he had been deeply affected by the testimony of the Christian missionaries he had persecuted. Madinin mo. Yung pinaparusahan ni Konishi, nakita ang magandang ugali. Kaya naapektuhan siya at nakonvert siya. Yun po yung sinasabi ni Apostol Pedro sa atin. Sa kabila na kayo'y pinapersecute, pinaparatangan ng iba't ibang kasamaan, evildoer nga rin, gawin niyo pa rin ang mabuti para sa Panginoon. At yung kabutihang inyo ay gagamitin kapangyarihan ng Diyos para sila'y kapagan din ng Diyos. At makita naman, napaka-terrible ito si Konishi. Pero bago siya mamatay, sinabi niya, sige na, oh, that's the grace of God. Pero sabihin natin, dapat patayin din yun. Tagtarin. Pero dahil siya'y kinahabagan ng Diyos, dahil sa nakita niyang testimony ng mga Christian missionaries, siya'y nabago at kinahabagan ng Diyos. Okay? So ito po yung panahon na binisit siya ng Diyos for salvation. At nung binisita siya ng Panginoon, nung naligtas sila, they glorified God.
Purihin ang Diyos nyo. Purihin ang Diyos na talagang siya'y buhay at makapangyarihan. Again, nakakapus-tapusan mga kapatid, the most effective tool para sa ating pag-evangelization of evangelism we possess is the power of a righteous life. Mga kapatid, kung gusto natin na lumago tayo sa bilang, makikaya tayo ng ibang mga tao, nakakakilala tayo, makita sa buhay nyo yung righteous life. Okay? So, hindi lang po yung pag-memorize ng mga verse o marami kang salita na sasabihin sa kanila. Kung magpapa-impress ka, notes na dapat makita yung righteous life mo. At yun ang gagamitin ng Panginoon para sila ay magpuri sa Diyos sa panahon na binisita sila ng Diyos. So ipanalangin po natin at tayo baguhin ng Panginoon. Maging maayos at maging mabisa tayo na instrumento para gamitin tayo para maligtas ang ibang tao. Kaya sana'y kamuhian natin kung meron pa tayong mga labanan sa ating laman, alisin na natin yun. Hindi natutuwa ang Diyos noon. Okay? So I hope na ito ang panawagan sa atin ng Panginoon. Mamuhay tayo ng isang godly living o a righteous life. Tayo po ito na natin. Makapangyarihan namin Diyos at mahabagin Diyos, tunay na ipinakita mo na ikaw isang Diyos na mahabagin, maawain, sa kabila ng makasalanan tao na katulad ni Kunoshi na talagang pumapatay at pinahihirapan ng maraming tao. Ngunit salamat sa mga misyonary na naging tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon, sa kabila ng sila'y pinahihirapan. Nakikita sa kanila ang pagtawag at nananalangin at nakikita yung godly living sa kanilang buhay. At ito ay ginamit mo parang isang masama at pusakan na tao ay nung dalawin mo at kahabagan ay maligtas sila. Panginoon, ito rin po ang aming dalangin na gawin mo sa aming buhay na maging matuwid kami sa iyong harapan. May nakakakita man o wala, yung aming mga ginagawa habang kami nasa bahay, ano may aming pinanonood o aming binabasa o aming pinakikinggan. Baguhin mo kami upang kami ay magkaroon ng pagpapago at makapangyarihan ang aming buhay para nakita ng aming mga kapitbahay at kasambahay. Salamat po, Panginoon, sa iyong habang. Tunay na ikaw ay makapangyarihan at umaasa kami na kami rin ay patuloy mong babaguhin at lilinisin para sa iyong kaluwalhatian. Ito po, Panginoon, ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Purihin po natin ang Panginoon.